Shout out mga idol. Ayan, shout out sa iyo Cassie Perez. Ayan, nabasa ko yung comment mo. Napakagandang tanong ito para sa mga nagdanais na gustong makarating dito about family reunification. Ayan, ang tinatanong si Cassie Perez, ano mga requirements para makuha ang family? Ayan, syempre bago tayo magsimula sa mga hindi nakakakilala sa atin, magpakilala muna tayo. Ako pala si Idol sa Europa na small content creator dito sa bansang Czech Republic. At sa mga hindi pa pala naka-follow dyan, huwag niyong kalimutan i-follow yung account natin, YouTube channel natin. Ayan, nagbibigay ng mga information about buhay dito sa Czech Republic. Ayan, syempre sagutin na natin, hindi na natin patatagalin. Ano ba yung mga requirements para makuha yung family papunta dito sa bansang Czech Republic? Syempre uunahin natin requirements sa Pilipinas. Ano ba yung mga requirements sa Pilipinas papunta dito? Ayan, sinulat ko pa yan. Meron akong kodigo dito. Ginawa ko talaga ng magandang content kasi ito. Siyempre, unang-una dapat meron kang valid passport. Yan, pinaka-importante yan, valid passport. Siyempre, hindi ka makakarating dito kung wala kang passport. Dapat meron ka ring PSA or marriage certificate na naka-apostilled. Dapat apostilled yung mga idol Ayan, sundan nyo lang itong video na to sa mga nagnanais na gustong makarating yung family dito. Ayan. Pangatlo yung requirements na NBI clearance. Siyempre dapat naka-ano rin yan naka-apostil din yan, NBI clearance, two passport size. Tapos meron ka ding visa form. Siyempre pinaka-importante sa lahat translation of documents ng Czech Republic. Yan, pinaka-importante yan sa lahat. Ayun, discrimination lang pala mga idol Kung meron mga hindi ako nabanggit na kulang sa mga nasabi ko na requirements, yan ay clarify nyo lang kung meron bang kulang sa mga sinasabi ko. Ayun, nasabi na natin yung requirements sa Philippines. Tapos ang requirements naman dito naman sa bansang Czech Republic, ano ba yung mga requirements naman dito na kailangan mong kumpletuhin para makarating yung family mo dito? Siyempre, unang-una, scan of passport plus employee card. Yan, pinaka-importante lahat yan. Working contract or wage statement. Yung wage nabubulol ako. Wage statement nakukuha yan sa company. Tapos proof of accommodation, pinaka-importante yan sa lahat. Proof of accommodation kasi pag wala ka niyan, possible na hindi ma-process yung papers mo. And then proof of income, sign of power of attorney. Yan yung isa sa mga requirements para makuha mo yung family mo. Ayan, shout out sa iyo Cassie Perez. And sana nasagot ko yung tanong mo. At sana nalinawan ka rin. Yun yung mga requirements papunta dito sa bansang Czech Republic. At least 6 months na pag-stay mo dito. Yan, makukuha mo yung family mo. And sino ba yung pwede mag-apply dito? A person who holds one of the following valid residence in the Czech Republic. Yung may mga valid na tulad ng employee card or blue card, then long-term residence or permanent residence. Kahit isa sa mga yan meron ka, kasi isa sa mga requirements din na para makuha mo yung family mo. Yan, yun yung mga pwede mag-apply dito about family reunification. And tapos has been living in Czech Republic for at least 6 months with employee card holder. And dapat meron ka mga yun 6 months na pag-stay mo dito. Sabi ko kanina, 6 months na pag-stay mo, pwede mo nang kunin yung family mo dito. Yun ang nakagandahan dito sa bansang Czech Republic. Not like other country na halos taon or walang family reunification sa bansang tinutuloyan ng ibang bansa. Yun, kasi magkakaiba talaga tayo ng policy about sa government. Pero dito sa bansang Czech Republic, napakagandang opportunity para sa mga nagnanais tumira dito. Ayan, big shout out sa mga gusto makarating dito sa bansang Czech Republic. So meron naman dito sa bansang Europa or any part of Europe na pwede man makuha yung family. Pero para sa akin, pinaka the best dito sa Czech Republic kasi ang alam niyo, 'di ba?
ako na nagsasabi, at least 6 na buwan lang na pag-stay nyo dito, malaking opportunity na makuha mo yung family mo. Basta sa lahat ng mga requirements na nabanggit ko, kumpletuhin mo lang yan. 100% ako nagsasabi sa'yo, makakasama mo yung family mo dito. Soon, malay natin, di ba, tayo makuha natin yung family natin dito. Kasi at least almost mag 3 years na tayo nag-stay dito sa bansang Czech Republic. And then big shout out pala kay Mylene Campos sa mga gustong makuha yung family. Ayan, lapit lang kayo kay Mylene Campos. Siya yung tutulong sa inyo sa mga about ganitong opportunity, family reunification. Although may mga babayaran or installment, ay meron siyang insend sa akin na sabi niya gawin ko na ng content. And shout out sa iyo, Madam Mylene Campos. Bisitahin nyo lang ang Facebook page ni Mylene. Syempre ito installment ito. At least hindi ko alam kung ilang taon yung babayaran. So ang pagkakalam ko sa sinabi niya, at least 3,000 Czech korona yung babayaran nyo. Hindi ko alam kung mayroong plang pulse, no? Siguro mga 3,800 a month. Kung ayaw niya ng hassle, ayan, ayaw niya ng maistorbo sa trabaho ninyo. Although lahat na yun, package na yun kay Mylene Campos about family reunification. Ay si Mylene Campos, wala akong dito baka mamaya may magsabi na naman dito na pinopromote ko siya. Pinopromote ko si Mylene kasi alam mo niya naman, di ba? Kahit na may mga nagsasabi na ganito ganyan, kasi wala namang masama, di ba? Opportunity ng iba sa mga hindi nakakalam, lalong-lalo sa mga bagong dating dito sa bansang Czech Republic na hindi pa nakakalam sa mga ganitong scenario na may installment dito na pwede mong bayaran o hulugan monthly. Tulad dito kay Mylene Campos. And pwede nyo siyang bisitahin or kontakin sa Facebook page niya. Yan. Ay sana nasusundan yung mga video na ginagawa ko, idol, no? Ayun, tapos mayroon pang sinasabi na sabi doon na has monthly income to support their family based on the number of people. Yun, isa rin sa mga requirements din yon na mayroon ka talagang proof of income. Siyempre hindi naman tayo pupunta dito nang wala tayong proof of income, diba? At meron naman yan. And then dapat legal talaga yung documents ninyo. Siyempre mahirap tayong mamiki, diba? At least kailangan lahat ng dokumento na isasend natin or kukumplituhin na requirements dapat legal at hindi daya. Yan, pinaka-importante sa lahat, lalo pag mag-asawa, marriage certificate. Yan, pinaka-importante yan, idol, marriage certificate. So lahat naman na nabanggit ko, importante kasi yan yung mga requirements eh. Wala namang hindi importante doon sa mga sinasabi ko kanina. Lahat yan, importante para makompleto mo o gusto mo makarating yung family mo dito. And shout out sa ating mga kabayang OFW, lalong lalo dito sa bansang Czech Republic. So itong mga sinasabi ko, kasi yung video natin 10 minutes lang, marami pa sana akong maipapaliwanag about family reunification. Siguro sa mga susunod na video natin, gagawa natin ng kompleto o sa mga hindi nakakalam kasi ito, yan, tulad ng sinasabi ko. Ayun, shout out sa iyo, Cassie Perez. Ayun, napakagandang comment mo. Ganda rin ng nagawa natin ng video nitong ganito. Ayun, shout out sa iyo. Siyempre sa mga hindi pala naka-follow diyan, idol, ayun, pa-support na lang ng YouTube channel natin. Marami tayong pagsasamahan dito sa bansang Czech Republic. Ay marami pa tayong pwedeng i-vlog na about culture dito, kung paano ba yung pamumuhay dito, paano ba yung lahat. Marami pa tayong pagsasamahan dito about Czech Republic. Ayun, tulad dito naglalakad lang ako. Medyo malayo-layo konti pero kaya lang, maaga naman tayo papasok. Ayan, sa mga nandito na sa bansang Czech Republic, ayan, sa mga gustong mag-consultant at kunin yung family niyo, ayan, recommend ko sa inyo si Mylene Campos. Although pwede naman kayong mag-DIY, do it yourself, kung paano ba magiging process nun. Pero medyo magiging hassle yun. Pero kung kaya mo naman, why not, diba? Wala namang masama sa pag-DIY. Wala din namang masama sa pagpasok sa consultant. Pero sa consultant agency, si Mylene Campos, ayun, sinasabi ko, wala na kayong iintindihin. Kahit sa Pilipinas, lahat yan, whole package na yung magiging tawag nito, pagpapa-assist sa kanya. So ayun, idol, magte 10 minutes ng video natin. Hindi na natin papatagalin tong video na to. Siguro mayroon pang part to tong video natin. Sa mga hindi na pa-follow dyan, huwag niyong kalimutan follow yung account natin, Idol sa Europa, sa YouTube channel natin. And big shout out sa mga kababayan natin dito sa bansang Czech Republic or any part